Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. So ito kabibig ha, chika-chika natin to. Pinag-uusapan ito sa social media ngayon na isang former nominated member of the Parliament, Honorary Consul of Serbia to Singapore, si Calvin Cheng. Naku po, nagsalita na kabibig. Oo, ito sabi niya, hindi dangal ng isang bansa na isuko ang kanyang mamamayan. Dating Singaporean MP, member na si Calvin Cheng, question ang pagpapasya ng Pilipinas sa ICC. Yan na! Nakaabot na Singapore, nakaabot na sa mga dignitaries, mga sikat na tao, politically famous people. Ang ginawa ni Vangag, mga kabibig, yan ang sinasabi natin, kabibig. Kung akala natin yung mga ibang bansa ay tahimik lang sila, pero nakikiobserba lang sila, nakikinood lang sila, at ngayon ay hindi nila makayanan kung ano ang ginawa ng ICC at kung ano ang ginawa ng Vangag Department na ito kay PRRD. Ito si dating Singaporean MP Calvin Cheng, nagsalita na. Ito, pumasok sa pampublikong diskusyon ang opinyon ng isang kilalang dayuhang komentarista at dating opisyal ng Singapore kaugnay ng kontrobersyal na usapin ng ICC at ang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hanggang question ni Calvin Cheng, dating nominated member of Parliament ng Singapore at kasalukuyang honorary consul ng Serbia sa Singapore, ang legalidad at otoridad ng ICC bilang pandaigdigang hukuman. Sabi ni Cheng the issue is that the ICC isn't even an internationally recognized court. Hala! Big countries such as US, China, Russia, India do not recognize the ICC. Neither do Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Vietnam. Philippines is interesting. They used to recognize the ICC. Ito na-mention niya ang pangalan ni VVM. The Marcos Jr. government gave Duterte up to The Hague even though they didn't rejoin. Paano yan, BBM? Paano yan? The Hague, countries should not surrender their sovereignty to prosecute their own citizens for crime to an international court that isn't answerable to their people. Which is tama. Bakit ng ICC? Ano ba ang ICC? Tama naman siya. To an international court that isn't answerable to their people. Bakit? Ang ICC na ba ang nagdala ng boses ng maraming Pilipino? Wala na bang Korte Suprema ang Pilipinas para sila ang titingnan nila o estadihan nila ang kaso ni PRRD? Ang tanong, may kaso nga ba si PRRD sa Pilipinas hinggil sa dreg war? Wala naman ba? Meron ba nagsampa? Wala, kabibig. Sabi ng iba, kasi hindi na kami naniniwala sa batas ng Pilipinas, kaya kayo sa ICC. Meaning, umalis kayo sa bansa natin kung wala kayong paniniwala sa Korte Suprema. Diba? Take note magwa 1 year or almost a year na or 1 year plus months na yung sina Kitty Duterte, sina Pulong, sina Baste ay nagsumite ng counter affidavit ba yun or humingi ng tulong sa Korte Suprema na until na wala pa rin sagot ang Korte Suprema. Baka ang Korte Suprema sasagot yan pag malapit na ang 2028. Hala ka! Tama naman si Calvin Cheng na itong international court na to isn't answerable to their people. Hindi naman sila ang pwedeng tutulong sa atin. Diba? Ito mga kabibig, binigyang diin ni Cheng
ang natatanging sitwasyon ng Pilipinas kung saan ipinapaubaya umano ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Jr. ang dating pinuno ng bansa sa The Hague kahit hindi na muling sumasapi ang Pilipinas sa Rome Statute ng ICC. Ito pa, inihayag din ng diplomat na ang alinmang soberanyang bansa ay hindi dapat isinusuko ang sarili nitong mamamayan at jurisdiksyon sa isang dayuhang hukuman na walang pananagutan sa mamamayang naturang bansa. Inaasahang magdudulot ng iba't ibang reaksyon mula sa legal experts, diplomatic circles, at mga taga-suporta ng administrasyon at pamilya Duterte ang mga pahayag ng dating Singaporean parliamentarian, which is tama naman. Ito yung napansin niya na mali ang ginawa ng Philippine government. Mali ang ginawa ng Philippine government kung saan hindi naman tayo nag-rejoin. Sumali ba ulit tayo? O naki-member ulit tayo? Hindi naman na. Kaya na nagtaka itong si Calvin Cheng kung bakit ganito ka-agresibo, kung bakit hinayaan ng PBBM administration na ito na isurrender si PRRD sa ICC. Sabi ng iba, dapat pa bang alamin ang sagot? Alam naman natin threaten si BBM kay PRRD. Takot si BBM kay PRRD. Nakikita niya na kung si PRRD ang nasa Pilipinas, posible siyang mapatalsik sa pwesto. Kaya hinanapan na ng paraan na itong si PRRD ay makulong sa ICC. Yun, kabibigyan naman greed for money and power is the main reason, sabi ni Danilo Concepcion. If Sara wins comes 2028, BBM will either go to Muntinlupa or Bartolina. Hala. Ito, Rotten Tomato system of government, the Republic of Bend the Law. Oh, grabe. Obviously, the purpose of this leader is to eliminate political rivals and critics. Come to think about it. Marcos said he has legal obligation to Interpol and ICC. Yet he was inviting Mr. Putin to come to the Philippines, who also has an existing warrant from arrest from ICC. No wonder Mr. Putin has not yet responded. Of course, alam ni Putin na posible siyang madakip ng ICC sa Pilipinas. Baka ipain siya, di ba? And now because of what happened to Duterte, the ICC itself is facing serious challenges. Marcos thought he would be praised for his decision, but instead, he is viewed negatively by all world leaders. Which is true, kabibig. Tingnan mo nga si Calvin Cheng, ang sabi niya, grabe naman ang soberenya ng Pilipinas para yatang pinamimigay ng gobyernong ito sa ICC. Tama, kabibig, di ba? Tama si Oken Azoral. Akala ni BBM, people will praise him. Akala ni BBM na ang mga political or world leaders were praise his bravery. Pero hindi Iba ang pananaw ng maraming political leaders, world leaders sa ginawa ni BBM. Ito'y pag-surrender ng soberenya ng ating bansa. Sabi ni Amor Spurgeon, he was forcefully kidnapped because the Philippines president is weak. Most hated president of the Philippines. Ako, nakakahiya or walang hiya? You are big, correct, Calvin Cheng. That's how money talks. It's sad, but if money talks, then it's over. PRRD is a chess grandmaster. He simply put himself as a bait for the upcoming big win. Possibly din. On this commentary from a former nominated member of Parliament, Honorary Consul of Serbia to Singapore, maybe of help for interim release of former President Rodrigo Roa Duterte, or because of jurisdiction issue, it might be dismissed the case. Opinion ko lang to if I am right. So yan kabibig ang ating mga chika-chika boom-boom ngayon na kung saan napansin na ng mga world leaders, ng mga political leaders ang nangyari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kung ano ang ginawa ni BBM sa sobereintiya ng Pilipinas. Sabi nga ni Calvin Cheng again, the issue is that the ICC isn't even an internationally recognized court. O, tingnan mo nga, not even an internationally recognized court. So,
Big countries such as US, China, Russia, India do not recognize ICC, neither do Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapore at Vietnam. Thailand din. Parang tayo ba, alam nyo kabibig, pinagtatawanan tayo ng ating mga neighboring Asian countries sa ginawa ni BBM. 'Di ba? Parang nakakatawa. Para baka sabihin nila, grabe naman tong Pilipinas, parang walang batas. Grabe naman tong Pilipinas, sinurrender nila ang kailang former president sa at parang walang sovereignty or sovereignty ang Pilipinas. Parang oo nga, ang Pilipinas parang sunod-sunuran na lang. 'Di ba nakakahiya? Nakaka-offend. Pagpupunta ka sa ibang bansa, noon proud na proud tayo sa ating presidente. Well-recognized ang ating president. Ano ating mga OFW noon? Proud na proud kay Pangulong Rodrigo Duterte. Oy. Kasi may mga ma-meet na friends. Oy, your president is very matapang, very strong. Like PRRD. PRRD is very famous. Actually, here in Indonesia, PRRD is very famous, kapipig. As in, sikat ang pangalang Duterte. Pero ngayon, parang hindi na ang sikat ang Pilipinas, parang hindi na pinag-uusapan. Parang yung ibang mga investors nga takot mag-invest sa Pilipinas. Aminin nyo, merong bang mga investors sa Pilipinas? Yung mga sinasabi ni BBM na mga investors na, for example, si BBM pupunta ng ibang bansa, pag-uwi, may mga pledges ang ibang bansa na ganito, na ganyan. Pledges lang yun, pwede yung hindi matuloy or pwede yung kalimutan na lang. Diba, kabibig? Noon, grabe sikat ang Pilipinas, hindi sa drug war ha, kundi sikat ang Pilipinas dahil ka PRRD. Oh, mga Indonesian dito kilala si PRRD, kilala si Sara Duterte. Di ba kami? Pero ngayon, wala na. Your president is Marcos, yeah? Yes. Is he corrupt? The father is a dictator. Parang ganun ang kanilang paniniwala ba? Ang kanilang interpretation. The Philippine is not healthy. The Philippine economy is weak. Same lang, president is weak. Yun ang kanilang panindigan, pananaw, kabibig. So, yung kabibig, ano ang iyong na-experience bilang OFW? Ano ang iyong na-experience ngayon? Ang tanong na maraming OFW, meron bang programa si BBM para sa atin? Tayo mga OFW, naramdaman nyo ba na merong magandang ginawa si BBM para sa mga OFW? Ang naramdaman ko lang at napanood ko lang yung mga OFW natin magrarally pag pupunta si BBM sa ibang bansa. Remember? Magrarally sila. Parang ayaw nilang makita si BBM or parang gusto nilang ipamukha kay BBM na hindi maganda ang kaya mga ginagawa sa Pilipinas. Si Claire Castro nga, sinugod ng mga OFW. Diba? Hindi naman napahamak, napahiya si Claire Castro. Parang nasabuyan ng malamig na tubig si Claire Castro. Feeling kasi nila na sikat sila. Feeling kasi nila marami nagmamahal sa kanila. Ano bang marami nagmamahal? Kayo lang ang nagmamahal sa sarili ninyo. Tapos sabihin nyo, si BBM, grabe yung trabaho niya. Kung sana buksan nyo ang inyong mga mata para matignan niyo kung ano ang ginawa ni BBM. Ang tanong, Claire, meron bang ginawa si BBM para sa mga OFW yung katulad namin? Meron ba? Ramdam nyo ba ang security? Ramdam nyo ba na si BBM ay may programa sa ating mga OFW? Parang wala yata, kapipig, no? Parang maiisip lang nila tayo pag magpapadala ng pera kasi makakatulong tayo sa ekonomiya ng bansa. Yun lang. Pero yung programa para at least man lang support from the government, wala. Tapos pag may mga ayuda sa Pilipinas, malaman nilang OFW ang pamilya, hindi bibigyan. Excuse na kayo kasi may pera kayo, OFW kayo. Diba ang sakit-sakit? Naranasan ko yan, kabibig. Yung panahon ng yung pamimigay ng ayuda. Hindi lilista ang mga pangalan namin kasi OFW daw kami. Parang feeling ko nawalan kami ng karapatan. In the same time, kailangan din namin i-experience ang mga benefits sa gobyerno. Pero parang wala, kapipig eh. Parang sinasabi nila, hindi ka pwede ganito, ganyan kasi OFW ka, may pera ka. Uy, grabe naman pag OFW may pera. So ang tanong,
Nasaan na ba ang programa para sa mga OFW? Naramdaman nyo ba, kabibig? So yun lang po, kabibig, ang ating Dislibak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!